third airstrike, so hindi masyadong problematic si Kane Schofield dun sa threat nung Farsa. Masasabi ko nga lang do, etong Kalea Granger, parang tale as old as time, tapos may Farsa pa, parang mas madali ang MLBB para sa Liquid. Oo, parang ano no, wala masyadong kondisyon na kailangang abutin. Tira mo naman yung damage, grabe. Ang hapde, si Kaloy dito, kalahati kagad lampas yung buhay. Same with Stay Freaky na nasa 60%. Pokes pa lang yun mula dito kay Sanji at kay Daddy JP. Sa taas naman, medyo critical ang dalawang gold laner. Ay, ang ganda nito. Ang gandang sagupaan, pre. Ganda sagupaan, no? Nosia versus KL1. Nakita na natin ang strength ni Nosia. At syempre, di KL1, matagal na. So, pag nagsabayan, mukhang magiging matindi ang palitan. Madugo, agresibo, unli na laban. Ang isa pa, syempre, Stay Freaky versus Sanji. Oo. Kaabang-abang din ang mid lane matchup natin. Laalala ko dati si Sanji, no? Umabot sa punto na ito lang lagi yung hero na ginagamit niya, yung Valentina. So parang nananalamin din si Sanji dito. Gantong-ganto ko nung kabataan ko, Gantong-ganto ko nung bago pa lang ako sa eksena, 'di ba? And ang maganda naman para dito kay Stay Freaky, parang super comfy niya talaga no, kung ano-ano nga mga ultimate na kinukuha niya na sobrang sakto at angkop doon sa mga team fights na nangyayari sa paligid niya, no? Yep. Kasi binabasa niya yung sitwasyon. So katulad ng previous series natin, ginagamit niya yung ulti nung gatot. Minsan Farsa, depende talaga sa scenario. Phoveus, di ba? Yung pinakakaiba na talaga yung Phoveus niya na yung pagkopya sa Phoveus, hindi na yan sakop ng aking kaalaman sa MLB. Iba na yun, iba na. Ibang level ang mga multi nun, pero ibang level din ang flicker dito ni Sanji paatras. Napa-flicker na rin paatras itong si Daddy JP. Pero yung pagong hawak pa rin, wait lang, may off-cam kill doon na nangyari, 1v1 na sa itaas. Pero nakabawi din si Chessman, nakuha man ng line lives yung Turtle, pero kaya pa rin atang sabayan. Napagamit na rin ng Mountain Shocker, after the Guardian, sa sapat may ganilang damage, Taunt is there, at naging matagumpay. Iyon, patay din si Kaloy, Chessman, with 2 kills. Doon sa kanyang poder. Ganda na ito para kay Carl, ha? Super good para kay Carl. Isang Eason Chin na nakapag-snowball with 2-0-1 ay napakaganda para sa Team Liquid. Additionally, nakapag-solo kill pa doon si KL1. So, yun na. Yung inaabangan natin na matchup, 1-0 na. Ganda. Gandang simula to, no? Pero mas maganda rin ang kasunod na follow-up mula sa Team Liquid. Papasok pa sana dito si Daddy JP pero pinigilan ng kanyang sarili. Kane Schofield, checking ng bush itong si Kaloy. Binibigyan niya ng space itong si Kane para makahabol dahil nga nakakuha kagad ng kill. Pero sa kabilang banda pala, habang pinag-uusapan natin yun at hina-highlight natin si Chessman, si Lanzo kasi nakadalawang kill na rin. Di ba? Yan. So, yun naman yung benefit para sa CC na free. Ang ganda ng spacing niya kanina. Yep. Yung hindi siya nabawasan na parang totally dun sa laban na yun. At nakikita na natin na itong third pick na CC laban sa isang Phoveus. Na alam natin, lamang naman talaga siya sa Phoveus naturally. Pero 9 lives para mapumili ng isang CC laban sa Team Liquid ng ganun kaaga. Gives us really a perspective kung gaano kataas ang confidence ng 9 lives sa kanilang hero power. Diba talaga? So, sa ngayon, Lanzu, mapapaaga yung kanyang item. Alam mo kasi mga wildcats yan eh. Di ba may mga wild dogs na tinatawag. Itong mga wildcats to, alam mo ang mga wildcats nag-i-strive palagi yan. Willing kumalkal ng kung ano mga bagay-bagay. At yun yung ginagawa nila. Nililimas nila lahat ng mga bagay na pwede nila makita at makuha. At ang Team Liquid ngayon, kailangan basahin kung ano nagaganap. Napag-isapan force. Pwede Urshik para itatin. At the Guardian, tinamaan ng dalawa! Ngayon pasok din kagad si Taro Sakamoto. Nakakuha na ng kill si Nosia. Ininex ata nila itong si Daddy JP. Ipinalibag dun sa gilid. At si Kane Scope nakakuha ng kill. May palibag din na pagsagot dito. 9 lives. At namaalam na kagad si Daddy James. Sinama pa nila si KarTZ. 3, actually 4 ang tumumba para sa Team Liquid. Isasama pa yung Turtle. Men, tiba-tiba ang 9 lives. Men, second Turtle, yung ginawa ng 9 lives dito, Malalord Dance. No? Nag-turn agad. And most importantly, tignan ninyo yung mapa. EXP lane yung nasa bottom lane. Pero,
sa second turtle natin nagamit agad si Nosia. Although, napatumbad si Nosia at actually, 2 cart din mawawala sa akin. So, as a gold laner, diba, para maiinis ka. Pero kasi, for the better good naman for 9 lives, nakakuha sila ng 3 kills. At sila na ngayon na nakakalamang, nakakuha pa sila ng turtle afterwards. So, bibigyan naman ng konting espasyo dito si Nosia para bumalik. In fact, si Lanzo pa nga, ang maganda doon kasi, si Lanzo, since mabilis naman siya maglakad, siya na yung nakapulot nung 2 card sa top. So, in good hands pa rin kasi parang babalikan mo yung game 1 na nila versus Aurora, 2 gilid pa rin yung quote-unquote carry para sa 9 lives. Oo. Paulit-ulit nila ginagawa, no? Oo, so etong si Lanzo, mukhang clear na hasado to kapag siya yung damage type ng EXP laner. Oh, ganun pala, no? Tsaka, I mean, hindi na rin iba itong si Lanzo, no? May experience na rin kasi to at mahaba-haba na rin, no? Yung kaniyang MLBB experience. So ngayon, sa may bandang ibaba, nakita Sanji with a kill off Camion. Napatay niya si Lanzo. At dahil doon sa vision na naibigay ni Chessman, alam nila na pwede sila magmalalim at magbasim. Ngayon, nasa gitnang bahagi naman itong si Sanford. Kill 1. Tamang poke lamang. Kaloy ay humaharap din. Medyo tahimik. Kaya lang dahil sa tahimik na laruan ni Nociarx, napabayaan siya at nabasag na yung Torres sa itaas. Maganda yung trade para sa 9 lives dito. Although, I think sobrang crucial nung kill na yun kay Lanzo. At good job yun mula sa Team Liquid. Nagawan pa rin naman ng 9 lives na i-depensahan yung bottom lane. Eventually, ay makakuha na push dun sa top. Madepensahan yung mid at ngayon lalaban pa ata sila. Ayan na. Abot of the Guardian ay hindi mabibitawan din ng Kaloy. Ngayon, andun yung Todd! Nabitawan pa yung Precious Shot. 2 namatay! 9 lives, ladies and gentlemen. May bawi din naman ang Team Liquid sa kamay dito ni Kiel 1 with 3-0-0 pero pagong ang magiging punteria. Andito pa naman si Chessman. Available pa ang kanilang retribution pero sinugod ni Stay Freaky. Grabe, sobrang freaky talaga. Pasok si Kane Scofield. Andun yung turn pero si Lanzo napaka-update. K1 with a kill. Kaya naman ay sumubsub na rin. Ang mga never dito ni 9 lives. Ay pagsabayan, Kiel 1 versus Lanzo. Patay pa rin si Owen. Ladies and gentlemen, nakatatlo si Lanzo. Oh my God. Napakasulit para kay Lanzo. 2 pa yata yung shutdown doon. Oo. Nakakuha siya ng yung libreng basahe with this yo-yo. Coming out from 9 lives sa bagay. Ito yung nanalo ngayon, no? Ayun, no? Parang hindi pala, Trumpo pala yun. Trumpo King yun. Trumpo King, pala. oo. Ngayon ito yo-yo King, ito si Lanzo. Kakaiba kasi para sa 9 lives, sobrang laking bagay ng shutdown na yun. Ito, bawi out. Ata magiging call din ng Team Liquid. Labag yung Salmon Force, hapat ng The Guardian. Pero si Minjo namatay. Grabe naman yung pagbawi. Then, dito ni Kiel 1 habang nakadalawa. Ladies and gentlemen, ito na naman yung pagsugod ng 9 lives. Literal na bumabawi sila kapag nagagapi sila. Malapusa talaga, pre. Siya mambuhay. And Kane Scofield, once again, napakagandang pagkakahuli. And this time, yung knock-up naman. Kanina dun sa may gitna, yung kanyang taunt na 3 yung nahuli. Tapos napapa niya yung kanyang ultimate. Sobrang efficient with the usage of the spells. Nakakakuha pa ng additional kills for 9 lives. At most importantly, hindi na namatay si Kaloy dun sa moment. Sa gitna kasi, hindi na siya nakapag-avatar of the Guardian. This time, nabuhay pa siya. So, nakakuha pa na mas malaking map control ang 9 lives. Taking out the important heroes of Team Liquid. At hindi pa ulit na shutdown dito si Lanzo. Ngayon, mahihirapan na ang Team Liquid dahil online na nga talaga ang composition ng 9 lives. Ayun. Looking at the items, ayun na. Kiras para dito sa Gatot Kacha. Interesting, hindi niya na pinuwi yung kanyang boots no? While dito naman, para kay Kane Scofield, para mabuhay siya dun sa Farsa, going in for the Athena Shield. Sobrang given naman yan. At mukhang dumami yung pumail dito ng Kiras para mapigilan nila itong si Kiel 1 at as well as ditong si Chessman. Dalawa dalawa kagad ang masasagot. Sanji, by the way, naka Blood Wings na. Naghahanap ng magiging setup. Ayun na nga, nakakuha na nga si Daddy JP. Napag-examine force. Atras muna ata magiging call dito ng Team Liquid. Bumababa ditong si Lanzo. Nagamit yung kanyang vengeance. Pero si Nocia ay namaalam. Ito na ata ang turn ng Team Liquid. Mamamaalam ata si Kane Scofield. Wow. Buhay pa rin siya. Pero 4 at 3 actually yung humabol sa kanya. And Kiel 1.
nakapatay na naman. 7-1-1 na KDA. Sabay yung stampede ng Liquid ay nagpapakita na. Dinakita na malupit na sayawan ng Team Liquid doon sa may team fight na yon with Kiel1 dodging yung mga spells ng 9Lives in perfect pixel perfect positioning na hindi siya taga. Ito na yung Gatot Kacha daw. O yun, no? Tatlo sila. Nagamit yung Feathered Earthstrike. Malayang nakakapitas itong si Sanji. Pero nagtatatalo na rin with the Infernal Pursuit. Patay na naman si Kaloy. Nagiging stuck na ng mga piercer. Itong si Kiel1. Yun na naman. Double kill, pre. 9-1-1. Katulad nung kanina niyang ginawa, yung kanyang pwestuhan, solidong-solido. Sakto pa yung timing. Si Kane Schofield, nakakita na tayo na finally na pagpanic wala doon sa 9Lives. Half HP na shutdown siya lumaban. At although maganda yung intro doon nung Gatot Kacha, nakontra din sila agad. At Team Liquid now having the momentum at eventually yung kalamangan sa kanila na mapupunta dito. It's all because of Kiel1. Maganda yung pwesto, maganda yung tina-target at hindi na rin nakakakontra pa dito yung 9Lives. Sobrang palong-palo ang Team Liquid Philippines ngayon. Sabi nila, pinag-uusapan daw na parang nananalamin pero ito kasi yung ito na yung bagong form namin ng Team Liquid Philippines na sobrang agresibo. Nakikita natin yung kaibahan sa kumpara doon sa mga games na kanilang nilaruan dito sa qualifiers. Talagang every game nagbabago ang Team Liquid. Pero na ngayon ay namatay din itong si Stay Freaky. Atrasan muna ang 9Lives. Naibalibag din ni Daddy James. Grabe yung follow-up. Ibang klase itong si Kiel1 ngayon. At syempre si Taro Sakamoto, aka JP, na hindi nagdadalawang isip sa pagbuhat. Yun lang, ipitata si Lanzo dito. Delikado ang team, ang 9Lives. Ubus ata! Mauubos ata ni Kiel1. Triple kill. Oh my goodness, ready na atang mag-base lock dito ang Team Liquid PH. Pinuhos na nila lahat pero tumba ang 9Lives.